Magandang umaga po sa bawat isa. Ang gusto natin ay mabuti. Purihin po ang Panginoon na patuloy na nag-iingat sa bawat isa po sa atin. Hindi po tayo magsimula, tayo manapay na lang. Diyos, salamat po sa inyo, salamat sa buhay, salamat sa kalakasan, salamat po sa pabor na laging binibigay sa bawat isa sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, pagpalain niyo po kami at tulungan na maintindihan po namin ang inyong mga salita. At yung salita ninyo ay masunod po namin, Panginoon. Tulungan kami ng banal na Espiritu na patuloy na magawa namin kung ano yung gusto ninyong gawin namin sa aming paglilingkod. Salamat po sa inyo, Panginoon. Sa inyo po ang pagdakila. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Garalan po natin ay sa aklat po ng Ezekiel. Ito ay vision ng Ezekiel na binigay ng Panginoon. Sabi po sa Ezekiel chapter 10 verse 1. Habang nakatingin ako, may nakita akong parang isang trono na yari sa batong sapiro. Nasa itaas ito ng takip na kristal sa itaas ng ulo ng mga kerubin. Sinabi ng Panginoon sa taong nakadamit ng telang linen, punta ka sa gitna ng mga gulong sa ilalim ng mga kerubin at punuin mo ang mga kamay mo ng baga at isabog mo sa buong lungsod. At nakita kong pumunta siya. Ang mga kerubin ay nakatayo sa timog ng templo upang pumunta ang tao at may ulap na lumukob doon sa bakuran sa loob ng templo. Pagkatapos umalis ang makapangyarihang presensya ng Panginoon sa gitna ng mga kerubin at lumipat sa pintuan ng templo. Nilukuban ng ulap ang templo at lumiwanag ang bakuran dahil sa makapangyarihang presensya ng Panginoon. Ngayon, sabi po dito ay yung po kasing mga kerubim, sila yung laging nagpaparangal sa Panginoon. Sila yung sumusunod sa Panginoon. Kapag inutusan ng Panginoon, sila yung sumusunod kung ano yung direksyon na ibinigay ng Panginoon, sinusunod nila. Kaya tayo po bilang tayo mga lingkod ng Panginoon, kung ano man yung direksyon na itinuturo ng Diyos sa atin na ating lakaran po natin, yun yung pinakamahalaga. Yun po yung dahilan kung bakit tayo naglilingkod sa Panginoon para masunod po natin kung ano yung kalooban po ng Diyos. At narito nakita natin po dito na sa pangitain, sa vision ni Ezekiel, may nakita siyang taong nakadamit na telang linen. Linen was a symbol of purity. Alam niyo pa, napakahalaga yung kabanalan sa harapan ng Diyos. Kinakailangan po talagang lakaran po natin po ito. At ang sabi po diyan sa verse 3, ang kerubin ay nakatayo sa tibog ng templo nang pumunta ang tao at may ulap na lumukob doon sa bakuran sa loob ng templo. Pagkatapos umalis ang makapangyarihang presensya ng Panginoon sa gitna ng mga kerubin at lumipat sa pintuan ng templo. Nilukuban ng ulap ang templo at lumiwanag ang bakuran dahil sa makapangyarihang presensya ng Panginoon. Ay nakita po natin dyan, yung presensya ng Panginoon yung makapangyarihang presensya ng Panginoon ay lumipat sa pintuan ng templo. Amen. Lumipat sa pintuan ng templo at yung templo ay nilukuban ng ulap ang templo at lumiwanag ang bakuran dahil sa makapangyarihang presensya ng Panginoon. Yung templo kaya lumiwanag dahil doon sa presensya ng Panginoon. Amen. At kung gusto nating maparangalan, mabigyan ng karangalan ng Diyos, kailangan talagang mapuno tayo ng presensya ng Diyos.
bilang tayo templo ng Panginoon, kinakailangan ay talagang, alam ko po, marami tayong dinidesire, marami tayong ninanasa. Iba't iba yung pinagpopokosan ng kaisipan natin, pero mas pinakang magandang magnasaan po natin ay yung kabanalan ng Panginoon. Na magkaroon tayo noon, na mapuno tayo ng presensya ng Diyos. Kung gusto nating maparangalan, maitaas ang Panginoon, matuwa sa atin ang Diyos, lakaran natin yung kabanalan. Amen. Kung ano yung tinuturo ng salita ng Diyos, kinakailangan ito po ay ating sikapin na lakaran po. Kasi yung lumipat yung makapangyarihang presensya ng Panginoon doon sa bakuran, sa loob ng templo, yung templong iyon ay lumiwanag. Amen. Sabi po tingnan po natin yan sa Mateo chapter 5 verse 16. Aklat ng Mateo chapter 5 verse 16. Sabi po dito, ganon din ang dapat ninyong gawin. Pagliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa mga tao, upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo at papurihan nila ang inyong amang nasa langit. Verse 14 po, taas na po tayo. Kayo ang nagsisilbing ilaw sa mundo, at ito ay makikita nga tulad ng lungsod na itinayo sa ibabaw ng isang burol na hindi maitago. Walang taong nagsindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakpan ng takalan. Sa halip, inilalagay ang ilaw sa patungan upang magbigay liwanag sa lahat ng nasa bahay. Ganoon din ang dapat ninyong gawin. Pagliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa mga tao upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo at pupurihin nila ang inyong amang nasa langit. Yun po yung gusto natin, di ba po? Yun ang panalangin natin, Panginoon. Sana po ay mabigyan namin kayo ng kaluguran. Sana po ay masunod namin kayo. Maitaas namin ang inyong pangalan. Pero yung prinsipyo ng Biblia kung paano maitataas ang Panginoon ay ito po. Kailangan pagliwanagin natin yung ating ilawan. Kagaya nung nasa templo, nung lumipat yung makapangyarihang presensya ng Panginoon dun sa templo, yung templong yun ay nagliwanag dahil po sa presensya ng Panginoon. At hindi natin mabibigyan ng karangalan ng Diyos kung hindi po natin nararamdaman talaga dun sa puso natin, hindi talaga natin nararamdaman ng presensya po ng Panginoon. Amen. Kasi pag napuno tayo ng presensya ng Panginoon, kung sana pong lalabas